Typhoon Jenny, inaasang lalandfall sa Taitung Zone sa southeastern Taiwan. At inaasang nakataas ngayong araw sa Tropical Cyclone with na signal number 3 sa bahagi ng Batanes Cook Islands, dyan sa bahagi ng Itbayat at Basco Batanes. Signal number 2 naman sa bahagi ng Mabuyan Island at signal number 1 sa bahagi ng Calayan, Cagayan at ilang bahagi ng northern part ng Ilocos Norte, Apari at Cagayan. At inaasang i-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility either bukas ito ng October 5 ng hapon or ng gabi or maaaring earlier ng October 6, 2023 kinabukasan. 97W, may maliit na tsansa kayang maging isang candidate na isang malakas na tropical cyclone ating aalamin. At mga uulanin lalo na sa extreme Luzon at kalurang bahagi ng bansa, epekto pa rin ang nahahatak na ating southwest monsoon ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 4, 2023. Ang oras ng ating voice from ngayong umaga ay alas 9:39 na ng umaga. Well, ngayong kanina ay nagkaroon ulit ng mga ilang pag-ulan since kaninang madaling araw na umabot lang ng maliit at 3.9 mm lamang so far ang mga inulan na gaya ng ating analysis. Since 3 days ago, na gaya na aking sinasabi na hindi na ito singlala na mga nagdaang buwan, di gaya ng July at August, na kung saan ang pinaka-highest peak ng ating habagat season. Dahil gaya na aking sinasabi, dahil October na ay mahina na po ang daloy ng ating southwest monsoon rainfall. So, ibig sabihin yung water moisture ng dala ng ating nahahatak na habagat ay medyo drier na po, di gaya nitong July at August na nagpapaha sa atin ng husto sa bansa habang may dumadaan na tropical cyclone maging sa extreme northern Luzon ito dumadaan. At nakikita natin sa ating microwave Doppler radar imagery ay mga ilang pagkalat na pag-ulan sa bahagi ng dyan sa may bandang Bataan, sa may bandang Maribeles at ilang parte ng San Fernando, Pampanga at Zambales. Magdala na lamang ng ilang pananggalang sa ulan. Pero ingatan nyo po ang iyong mga payong dahil siguradong may kasamang bugso po ng hangin yan na magkakaroon ng medyo gale force of winds na umaabot ng mahigit 60 km per hour. Madaling makasira yan sa ating mga payong. So, ingatan na lamang po at biwari na lamang sa mga pagbugso ng hangin. Huwag tayo masyadong mag-worry sa mga pag-ulan. Typically, ay mga hanggang moderate ang mas madalas na iiral na biglang pabugso kasabay po ng ating gusty winds ngayong maghapon pa rin. Dahil inulit ko, yung ating habagat ay mahina na po. Unti-unti na itong nag-descending. Nag-e-enhance lamang siya dahil nga po sa may dumadaang bagyo datin sa malapit sa bansa. Ito nga po si Typhoon Jenny na nagpapahatak nga po sa ating habagat. Kaya medyo napa-enhance niya pa rin ang ating southwest monsoon. Bagamat na-enhance niya nito, hindi masyado nito nakahatak ng tubig ulan dahil nga po dissipating na po o descending na po yung onset nitong si habagat season. At malapit na kasing pumasok ang onset ng ating amihan season. At sa ating lightning detection system, so far within 2 hours ago, wala tayong masyadong namamataan na anumang active cloud to ground sa kalupaan ng bansa. So diretso agad tayo sa ating current conditions ay overcast gloomy po. Mahangin po so mostly gaily o mag-gale po ang ating hangin ngayong maghapon pa rin, di kagaya kahapon. At mostly cloudy dito sa Metro Manila at inaasahan natin yan sa maghapon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, iba't ibang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa extreme Northern Luzon. Siyempre, tamay pa rin ilang parte ng southwest ng Southern Luzon, dyan sa bahagi ng Mimaropa area. At makikita natin sa aking wind speed na measure na aking anemometer, dito sa ibubungan ng aking tahanan ay umaabot pa rin ng 40 km per hour ang bugso nito. Since within 1 hour ago ay nagagasti ito na umaabot pa rin ng hanggang mahigit sa 70 km per hour ang maximum wind gust nito.
Kani-kanina lamang ito, 9:40 AM lamang. So ngayon lamang ito nagbugso ng ganyang kalakas na humihigit sa 70 kilometers per hour. So sa mga kababayan natin na may mga malalakihang payong, ay ingat po dahil kasalukuyan tayong nakakaranas ng gale force winds dito sa Metro Manila ngayong araw. Ayun, maabot pa sa 53 to 46 kilometers per hour at naglalaro nga po sa 60 kilometer. Nakikita niyo naman sa aking real-time weather station. Nakikita ninyo sa aking videos na habang ako'y nagre-report ngayong umaga. Sa ating lowest temperature na natala ng aking weather station, kaninang 4:12 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo comfortable pero maalisangan na maituturing ito na nasa 31 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon, 1:29 PM. Ibig sabihin lamang nito, mababa rin ang ating inaasahang heat index na nasa 40.2 degrees Celsius lamang. Well, hopefully, may updated na sana itong si Pag-asa kung itatabi natin yung aking weather station ngayong araw. At ayan na nga, pagdating sa patindi ng ating init pandama o heat index, ay nangunguna po ang bahagi ng Samar region sa may region na Ita, dyan sa bahagi ng Borongan Eastern Samar na umabot sa 49 degrees Celsius ang kanilang heat index. Sumunod sa pumapangalawa, itong si Katarman Northern Samar na nasa 48 degrees Celsius ang kanilang init factor dyan. So inasahan sa bahagi ng Eastern Visayas ay ibig sabihin lamang yan ay medyo improved weather condition na po sila dyan o halos wala na silang mararamdaman na epekto ng southwest monsoon na nahahatak nitong si Jenny. Kaya expected ang magiging maalinsangan dyan Pababa na po yan ang Eastern Mindanao areas na magdudulot po ng matinding alinsangan. So wag naman po sana kayo masyadong magbibilad. Expected pa rin ang mataas na alinsangan. So far na nag-update na si Pag-asa since kahapon na may record na sila since October 3, 2023 na kanilang init factor. Nung nakaraang araw kasi medyo wala. So medyo late na silang nag-update for 3 days. Ayan nga po, hindi natin na nabalita yan kahapon at nung isang araw dahil wala silang latest update nung kahapon at noong isang araw. Pero ngayong araw ay nilabas na nila kagad yung update nila. Yun nga ay nangunguna ang Borongan Eastern Samar at pumapangalawa ang bahagi ng Katarman Northern Samar sa may pinakamaiinit na heat index o init pandama. At pagdating naman sa ating PID extremes in past 24 hours, nangunguna talaga ang Borongan Eastern Samar. Ayan nga po, na nakakabanggit lang natin kanina sa kanilang init factor na umabot ng 49 degrees Celsius ang kanilang init. Grabe. Kaya expected na sa 36.6 degrees Celsius ang tindi ng alinsangan. Sumampal kaagad sa kanila ang epekto ng El Nino dyan sa may Eastern Visayas region, lalo na sa Samar region na pumitik sa Borongan Eastern Samar na umabot sa 36.6 degrees Celsius. So, sa unang pitik pa lamang ng buwan ng Oktubre, dyan sa eastern portions, ay asahan na ang maalinsangan sa kanila. Ibig sabihin, kapag tuwing amihan season, mas nararamdaman naman ng tag-init sa bahagi niya ng katimugang parte ng bansa, especially sa may eastern portions ng Visayas at Mindanao. Dahil nagsama na po ang tindi ng epekto ng El Nino dyan sa may silangang Pasipiko, kaya mas mararamdaman nila dyan ang mas mainit na temperatura. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay almost stationary na pinakamababang temperatura sa bansa at 17.5 degrees Celsius na lowest temperature. Sa Inula naman ng Basco, Batanes naman sa may radar station site na umabot sa 60 mm ang total rainfall, nangangulugan lamang na hanggang heavy rain showers ang nararanasan nilang pagbugso ng pag-ulan. So, effectively nga talaga na humihina na talaga ang epekto ng ating habagat. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa rin kayo uulanin dyan. Hindi nga lang magiging silala since July at August nitong mga nakaraang buwan. Samantala, medyo bad news. Tumaas lalo ang ating El Nino. Ayan, pumitik na naman, nadagdagan na naman ang taas ng ating El Nino. So sisilipin natin kung ilan yan mga folks. Ayon sa aking PIMO Weather Monitoring Dashboard. Una, sa kanyang synopsis, ang El Nino natin ay magka-anticipate daw yan sa Northern Hemisphere at maninitiling mahigit sa 95% o almost 100% hanggang January to March next year, 2024. So, kung titingnan natin, ang highest peak ng ating El Nino ay mula ngayong buwan at titindi pa yan hanggang next
year hanggang December, mas titindi pa yan, no? According dito sa forecast ng SST anomalies nila. So, posible pa itong mas tumaas pagdating ng November o December. And then, pagpasapit po ng January to February hanggang March, ay unti-unti itong bababa ng dahan-dahan. So, yung pinaka-aabutin natin ng highest peak mula ngayong October hanggang December 2023. So, take note yan mga folks. So, yung ating El Nino ay makikita natin almost magki-critical level ang taas na ng needle na itinuturo ngayon ng aking monitoring sa El Nino and La Nina monitoring section. Ibig sabihin, mas matindi na po ang temperatura sa karagatan at makikita natin sa Mid-Pacific at West Pacific ay tumaas po yung intrusion ng pinakamainit na sea surface temperature maliban sa bahagi ng Atlantic o Eastern Pacific. Rather, ay dyan sa bahagi ng Amerika, no, sobrang taas na rin na lumalagpas na nga ng 1.2 degrees Celsius. Well, hula ko pa lamang yan, pero kung titingnan natin sa eksaktong measurement, ayun na nga, lumagpas na nga ng 1.2 degrees Celsius. Umabot na sa total of 1.59 degrees Celsius nitong huling record since September 2023 na huling naitala. So, ibig sabihin lamang, mas tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng ating El Nino o nung sea surface temperature sa karagatan. At makikita natin yung ocean heat content na related sa umiiral na tropical cyclone nitong si Jenny ay napakatindi ng temperatura dyan. Ayan o, umaabot sa mahigit 38 to 40 degrees Celsius ang tindi ng temperatura sa karagatan. Malapit sa may bandang silangan ng extreme north Luzon. Kaya mapapansin natin na nanatiling malakas o nare-retain si Jenny sa typhoon category yung kanyang lakas. Dahil napakainit po ng temperatura dyan, ayun, namamagitan kay Jenny hanggang sa ito'y tumama sa Taiwan. Either mamaya ay mananatiling nasa typhoon category dahil nanatiling mainit pa rin ang karagatan dyan sa bahagi ng eastern coastlines ng Taiwan or sa ating extreme northeastern Luzon. Ayun, kitang-kita po. Oh. Kaya hindi humihina itong si Jenny dahil nagno-nourish pa rin siya ng mainit na temperatura sa karagatan. At dahil nga po sa epekto din ng El Nino ay nasa 1.59 degrees Celsius na po ang ating sea surface temperature sa Mid-Pacific hanggang dyan sa may bandang Eastern Pacific. Nangangahulugan lamang na mas iiral pa ang mga development ng mga tropical cyclones at malakas ang pag-ulan dyan sa may Eastern Pacific at yung ating mesocycle na umiiral sa Pilipinas ay madadamay na rin. Kaya nga po sa may eastern portions ng Visayas at Mindanao, binulaga sila ng matinding alinsangan. So after ng bad news sa ating El Nino monitoring ay medyo aktibo na naman sa pagiging moderate itong si Mayon Volcano ayon sa ating volcano and thermal monitoring sa aking PIMO weather page. Well, silipin natin kung ilang anomaly yan ay ang kanyang variable radiated power. So far, medyo mababa at 27 megawatts. Pero may nakikita tayo na intrusion ng kanyang lava sa pinakabunganga pa rin. So, ibig sabihin na mga tuloy-tuloy lamang ang pagpapadaus-dus ng lava mula sa pinakabunganga ni Mayon Volcano. So, sa mga kababayan natin sa Bicol Region, asahan pa rin ang magandang scenery. Siguro kung mga namamasyal dyan, ang ganda siguro ng viewing ngayon ni Mayon Volcano, lalo na sa gabi. Maganda rin mag-stargazing dyan dahil sa areas na yan, nakikita daw ang ating Milky Way. Yung ating Milky Way, nakikita po yung Milky Way sa gabi. Kapag clear ang skies dyan sa Mayon. So magandang mag-picture shots dyan, no? Habang nakikitaan natin sa gabi yung namumula na dumadaos sa magma nitong si Mayon Volcano. Pero tingnan na rin natin yung synopsis niya mula sa data feed ni PBOX. Nanatiling stationary lamang. May recorded sila mga at least 5 volcanic earthquakes. Merong 92 na rockfall events. So typically po na nangyari ito araw-araw kay Mayon. May isang pyroclastic density. So yung mga pagdaustos niya mula 3.4 km to 0.8 km mula sa Bonga, Misi at Basud ay constant pa rin na dumadaustos yan. So hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil alos constant pa rin yung pagdaustos niya. Maging watchful at maging alert na lamang tayo sa magiging abnormalities. Kung sakali
ni Mayon Volcano. Pero tingin ko ay wala nang nakikita nito ng further eruption dahil marami na siyang nailalabas na lava at wala namang masyadong nagiging pressure o intimidation sa pinakabunganga nitong si Mayon Volcano. So hopefully manatili na lamang siyang ganyan hanggang sa ito ay kumalma ng tuluyan. Sa ating outside humidity, nasa 87% po ang ating outside humidity. So expected anytime ngayong maghapon sa Metro Manila ay magiging maulan po. Typically, mabugso lang din yan dahil epekto nga po ng ating southwest monsoon pool. At ang ating atmospheric pressure, mataas po ang high pressure area sa atin sa NCR at 1,011 hectopascals. Steady ito since last hour. So take note yan mga folks. At sa ating high tide and low tide status ay nasa low tide po tayo at may 14 hours and 49 minutes pa po to high tide. So medyo layo-layo muna sa mga mangingisda natin sa may Manila Bay. Kung sakali, medyo layo-layo muna dahil mababaw po ang level ng karagatan dyan sa pampang ng Manila Bay. So medyo layo-layo muna kayo dahil mababaw po ang tubig dyan. Wala tayong problema sa air quality dahil nga po sa mabugso ang hangin ay naitataboy po kagad ang ating bad air pollution. So medyo good air quality tayo since kahapon. So wala tayong may comment dyan. At sa ating almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at inasahan lulubog ito mamayang 5:43 PM. At ang ating warning gibbous na at 76% ay asang sisikat mamayang gabi 9:35 PM at inasahan lulubog na ito kinabukasan na ng umaga 10:08 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas ng Huwebes ay nasa nga pong mabugso ang hangin natin at maulap na himpapawid maghapon at asahan pa rin mga kalat-kalat na mga pag-ulan na bugsuan at localized thunderstorms. Well, hindi na natin masasabi ang ating precipitation rate dahil expected naman na po ang maghapon na kalat-kalat na pag-ulan at 100% hanggang bukas na po yan ng Huwebes. Magiging maulap pa rin at medyo mabugso pa rin ang hangin. Pero medyo unti-unti sa mga araw na ito o bukas mo ng Thursday medyo dito na tayo unti-unting makakaranas ng unti-unting improved weather conditions. So expected natin yan mga folks. At ayon sa ating local weather advisory na data feed mula sa data report ni Pag-asa kaninang 4 AM ay namataan pa rin na lang sentro na ng mata ni Typhoon Jenny sa layong 275 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Yan nga patungo na sa may eastern na Taiwan. May maximum sustain na 150 kilometers per hour. Malapit sa gitna at bugsong umabot ng 185 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pa west at westward sa mabagal na pagkilos at 10 kilometers. Slowly na talaga itong si Jenny habang lumalapit sa kalupaan na naman ng Taiwan. Well, in fairness dumadalas ng tamaan ang bansa ng Taiwan since nitong July at August. Well, sa mga nakalipas na 6 o 7 taon, kung di ako nagkakamali, ay hindi masyado tinatamaan ang Taiwan ng mga malalakas na bagyo. Well, typically ngayong taon lang yata sila makakaranas ng sunod-sunod na tinatamaan ng bagyo imbis ang Pilipinas. So, very in fairness yan mga folks. Dako agad tayo sa ating ginagamit na high definition satellite imagery. Makikita natin yung pinakapuyo nitong si Jenny. Halos malapit na sa baybayin ng bandang Taitung zone o Taitung Country dyan sa may southeastern Taiwan. So naibalita na natin at nagbigay na ako ng babala sa ating mga kababayan sa Taiwan na embrace yourselves na naman uli dahil asahan na naman ninyo na masungit na naman ang iyong panahon mula ngayong araw at nitong mamaya lalo na mamayang hapon at gabi. Expected na magsususpend na kayo ng mga pasok dyan at trabaho sa areas na yan. Asahan na naman ang makagupit ng Taiwan. At sisilip-silipin natin yan sa mga cameras na live dyan sa Taiwan. So, hopefully ay aktibo ang mga CCTV ninyo dyan. Pwede nating silipin yan at pwede natin i-share yan sa ating Facebook page pag may pagkakataon mula mamayang gabi o mamayang hapon. Samantala, yung epekto na magiging pag-ulan sa bansa, well, inasa natin na sa tropical cyclone wind signal number 3 ang bahagi ng Itbayat at Basco, Batanes. Common sense naman yan mga folks. Within 63 km radius yan mula sa pinaka-outer eye ni Jenny, hahagupitin pa rin sila dyan. So, sa mga kababayan natin, ingat na lamang mga folks. At tropical cyclone wind signal number 2 naman sa bahagi ng isla ng Babuyan Island. At tropical cyclone wind signal naman ang asahan natin sa iba't ibang bahagi dyan sa may bandang Kalayan, Cagayan, pababa ng
ilang portions ng Ilocos Norte, Apari at bandang Santa Ana, Cagayan at areas nga ng bandang Apari. So medyo na lang mararamdaman nila diyan yung impact ng outer rain bands. Bagamat yung mga bugso ng hangin ay expected natin na aabot pa rin ng lagpas 60 kilometers per hour, lalo na sa areas na yan ng Ilocos Norte, kabilang na ang bahagi ng Cordillera Reserve Region at bahagi ng hanggang Isabela ha. Makakaramdam pa rin kayo ng mga ilang bugsuan ng mga hangin at bugsuan din ng buhos ng ulan. Kabilang na ang bahagi ng Ilocos Norte hanggang La Union na po yan. Damay na ang Baguio City at Benguet of course. At bahagi ng La Union at Pangasinan area dyan sa may Kanluran. At sa may bahagi ng Kanluran ng Luzon pa rin, dyan sa may bandang Zambales, pababa na po yan ng Bataan, expected pa rin ang epekto ng ating umiiral na enhanced southwest monsoon. Kahit na hindi na ito sinupit since July at August 2023, medyo makakaramdam pa rin tayo ng mga kalat-katapag ulan na humahalo sa hatak ng southwest monsoon at monsoon trap. At yung epekto nito ay magpapaulan sa iba't bahagi, kabilang na ang Central Luzon, pababa ng Bulacan, kasama na ang Metro Manila, ilang parte ng Calabarzon, lalo na sa bandang Batangas, Laguna area, lalo na sa bahagi ng Kalurang, bahagi ng Mimaropa, dyan sa may bandang Oriental at Occidental Mindoro, dyan sa may bandang Coron o Cuyo, dyan sa Palawan, ay inaasahan natin na magiging maulap at mga bugsuan pa rin ng hangin na may kasama pa rin mga kalat-katapag ulan. Typically, mga drizzle rains to moderate at ilang posibleng mga heavy rain showers. Pero kung titingnan natin sa heavy rain potential, ay typically dyan sa bahagi ng Mimaropa at Kanlurang bahagi ng Luzon, especially sa may Bataan at medyo damay ang Metro Manila, ay medyo may potential na bubuhusan tayo ng mga moderate and some heavy rain showers. Depende sa magiging behavior ng itong monsoon trough nito na may dalang heavy rain potential na pag-ulan. So, watch out na lamang. Kabilang na ang Metro Manila, Batangas at Oriental Mindoro at ilang portions ng Cuyo, Palawan. Well, kung titingnan natin ng malapitan, gamit ang ating Himawari 8 ay so far hindi naman masyado pang malala dahil nasa karagatan naman yung sentro ng higher heavy potential na pag-ulan. Kung maaari, yung mga mangingisda natin dyan, medyo restrain muna siguro dahil medyo delikado malumayag sa areas na yan at asahan ang mataas na pag-alon. So, mula dyan sa bahagi ng Coron, Palawan hanggang El Nido, medyo asahan pa rin ang mga drizzle to moderate rain showers. Yung heavy rain potential natin na ayon sa ating satellite imagery ay magbabaryan. Dahil yung sentro nga nito, medyo nasa baybayin naman ng karagatan ng west portions ng Luzon o ng West Philippine Sea. So anytime na moment, hanggang maghapon ay asahan natin biglang bubuhusan tayo ng mga moderate at heavy rain showers ha. Pero pabugso rin to ha mga folks, so take note yan. At mula dyan sa bahagi ng silangan ng Luzon, mula dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora, pababa ng Baler hanggang bahagi ng Quezon Province hanggang Camarines Norte, ay expected pa rin na magiging maulap pa rin at mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin at medyo may pagbugso rin ng hangin, epekto ng southwesterlies na nakahatak nitong si Typhoon Jenny patungo sa pinaka-inflow niya. Mas malakas po yung kwadra ng inflow niya na naapektuhan ang Metro Manila, kabilang na ang Quezon Province at Bicol Region. So medyo malakas ang portion na yan ng hatak sa ating southwest monsoon ha. Di gaya din sa may bandang northwestern part ng Luzon dahil may dry air pockets po kasi dito na sumahalo sa inflow ni Typhoon Jenny. So yung dry air na ito na humahalo sa kanya medyo nagiging alanganin sa pag-ulan sa areas na to ng Hilagang Kanluran ng Luzon. Pero hindi pa rin natin i-ruled out na asahan ang mga maulan sa areas na yan. At sa bahagi ng Southern Luzon, mula dyan sa bandang Masbate at Romblon, ay unti-unting nagiging improved weather condition na po dyan ha. Hanggang sa bahagi ng Catanduanes at kaduluduluhan na ng Sorsogon, unti-unti na nagiging improved weather condition na po dyan. So, medyo magkakaroon lamang kayo ng mga isolated rain showers na may mga localized thunderstorms maging sa hapon o sa gabi. Yung pagbukso ng hangin ay nariyan pa rin, pero typically mga 30 to 50 kilometers per hour na lamang na minsan na lamang mas mararamdaman di gaya ng bahagi ng Northern Luzon at Metro Manila. And the rest ng Visayas region ay improved weather condition na rin po sila mula dyan sa may bandang Panay Island at Negros region, kabilang na ang Central Visayas sa may Cebu, Bohol at Leyte.
Kaya dyan sa may Eastern Visayas ay mas nakakaramdam na kayo ng matinding alinsangan dyan, lalo na sa may Eastern Visayas region. Gaya na kinireport kanina ay inaasahan natin na lalagpas ng 35 degrees Celsius ang temperatura dyan. Damay na ang bahagi ng Leyte hanggang sa pagtawid na po ng Surigao del Norte sa Northeastern Mindanao. So, bukod sa improved weather condition, magiging araw po. Pero yung forecasted isolated rain showers pagdating ng hapon na gabi ay asahan pa rin mga folks. Dahil mainit po ang temperatura, expected po ang condensation ng water vapor sa area na yan. Well, kung sisilipin nga natin yung ating water vapor sa surface map, ay makikita natin ang ebidensyang may water vapor pa rin na umiiral sa may silangang bahagi ng Visayas, typically sa may Eastern Samar region. At dahil sumasabay lang din kasi sa paghatak ng habagat, so medyo nagkakaroon ng crucial na pagka bumuhos ang ulan, dyan sa may Eastern Samar, imbis na sa kalupaan, sa karagatan ito bumubuhos. So nagkakaroon ng evaporation din sa may bandang Eastern Samar, especially sa may Borongan Eastern Samar. Ay pag evaporate yan, typically bumubuhos dito sa may karagatan. So hindi masyado naapektuhan ng malakasang pag-ulan. Bugos mas na epekto ng matinding init at alinsangan ang umiiral dyan sa Borongan Eastern Samar, lalo na at Salcedo at ilang bahagi ng Leyte. So magdala lamang ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa mga biglaang pag-ulan, lalo na sa may bandang northern part ng Samar region, sa may Lawang at Allen sa Samar region. Kasama na ang bahagi ng Katarman, medyo makakaranas pa rin kayo ng mga isolated rain showers. And the rest ay mga forecasted rain showers pa rin ang iiral sa buong bahagi ng Central Visayas at dyan sa bahagi nga po ng katimugang parte ng Bohol at Siquijor. At pagtawid naman, bandang Mindanao, magiging maliwalas at alinsangan po ang lagay ng panahon sa halos buong bahagi ng Mindanao. Pero may mga ilang kaulapan na umiiral sa bahagi ng Zamboanga del Sur. So typically, hindi naman masyado makakaranas ng malakasang pag-ulan. Pero ang forecasted and isolated rain showers ay iiral sa bahagi ng Zamboanga Peninsula pagsapit ng hapon o gabi. So sa mga lumalabas-labas dyan ay medyo magdala lamang ng pananggalang sa ulan. Bukod sa tinding sikat na araw. Dahil asahan po ay magiging maalinsangan sa halos buong Mindanao areas. So hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil maging sa Northern Mindanao hanggang Southern portion sa Mindanao ay magiging maalinsangan. Bakit? Mainit po ang temperatura dyan na umaabot ng 38 degrees Celsius. Epekto nga po ng umiiral nating high peak ng El Nino. So yung namumuong surface trough dito o yung shallow low pressure area dito, nagkakaroon ng shallow low pressure area, epekto nga po ng evaporation ng mabilis dahil nga po sa mainit ang karagatan. So yung shallow na yan ay crucial na maaaring maging isang shallow low pressure area anytime at inaasahan na natin na magkakaroon ng mataas na anomaly. Bagamat ito ay isang shallow, maliit pa ang tsansa na magiging isang ganap na bagyo kung sakali. Manatiling siguro itong shallow trough o shallow low pressure area hanggang sa makalapit ito ng silangang bahagi ng Visayas o ng Mindanao sa mga susunod na araw. So tingnan na lamang natin mga folks kung ito'y magiging significant. Sa ngayon, yung anomaly niya, around 40 to 50% yung anomaly niya. So, yung kanyang low aloft medyo mababa. Yung upward low convection, medyo bahagya pero masyado kasing malawak mga folks So yung circulation niya ay masyadong malawak, typically mananatili itong magre-retain as shallow low pressure area lamang. So yung magiging pino siya as active low pressure area ay maliit pa lamang ang tsansa. Pero hindi natin yan niro-ruled out mga folks So unuulit ko, ang buong Mindanao halos magiging normal at katamtaman at magiging maalinsangan ang maghapon natin dyan mga folks. Ingat na lamang sa mga inaasahang mga isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi. Well, kamustahin naman natin ang status nitong si Typhoon Jenny. Ayon sa ating computer-generated tropical cyclone sector, as of 10:30 AM, yung kanyang central air pressure na ngayon ni Typhoon Jenny ay nanatiling retained at halos nasa 952 hectopascals pa rin ito. So, retain pa rin siya sa ganyang kababa. At ang kanyang 10-minute average wind speed, ayon sa ating 10-minute average na ginagamit natin sa Pilipinas ay nasa 139 km per hour at bugsong umaabot ng 172 km per hour. So, medyo mas mababa ito compared kay Pag-asa na sa mahigit 150 km per hour.
Pero sa kanyang 1-minute average ay mas mahigit sa measurement ni Pag-asa na nasa 188 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 234 kilometers per hour. So nasa category 3, typhoon pa rin itong si Jenny, mga folks. Pero sa 10-minute average, mas mahina na ito kumpara sa huling record ni Pag-asa kaninang 4 AM. Nasa mahigit 150 kilometers per hour nga po ito. Pero halos sa malapit lamang dahil yung kanyang average wind speed halos tugma lamang kay Pag-asa at 140 to 150. So sa akin kasi ay nasa 139 kilometers per hour. Dahil real time kasi ito, maya-maya ay nagbabago-bago kaagad yan. Di gayat sa kay Pag-asa, every 6 to 8 hours lamang sila nagbabalita ng kanilang update. So constant ang kanilang report. Pero sa aking webpage kasi ay dynamic ang galaw ng ating tropical cyclone reporting. Nagbabago kaagad yan every 15 minutes. So far, ang kasalukuyang location naman ni Typhoon Jenny ngayon, kung susukatin natin mula sa Pilipinas at mula sa Eastern Taiwan, mula sa Itbayat, Batanes ay namataan ito ngayon, yung sentro o pinakamata ni Typhoon Jenny sa layong 223 kilometers. Hilagan silangan ng Itbayat, Batanes. Ayan nga po, makikita ninyo sa actual ng aking satellite monitoring na ating ginagamit. At kung pagbabasin naman natin mula sa may Taitung Country, dyan sa may Eastern Taiwan, mula sa may Taitung, ang measurement niya o layo niya ay nasa layong 241 km. Southeast naman ng Taitung Country sa Taiwan. So inaasahan na natin sa lapit ng yan ay ngayong maghapon o mamayang hapon o posibleng mamayang gabi na ay maglalandfall ito sa may bandang Taitung Country sa Taiwan. So be ready na lamang mga folks. Dahil kung hindi man mamayang gabi, ay maaaring siguro, depende sa movement speed nitong si Jenny, ay siguro baka hating gabi or madaling araw na ng October 5, 2023 na ito tuluyang maglalandfall. Pero kung mamayang hapon o mamayang gabi, maglandfall na agad dito sa may bandang Taitung Southeastern Taiwan, ay nasa naman natin lalabas na ito o exit na ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukas na po ng hapon yan or ng gabi. So, depende sa magiging movement speed ni Jenny. So, either mga bukas po ng hapon o ng gabi, ay inaasahang ito ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung magiging mas mabagal pa, ay maaaring bago maghating gabi siguro, bukas, ay ito ilalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin mga bukas na ito ng malamang ng hapon, inaasahan na natin talagang lalabas na ito o exit ng ating Philippine Area of Responsibility sa may bandang west portions ng Kaohsiung, Taiwan. So, tingnan na lamang natin yan mga folks. So, yun ang layo na lamang. So, very close na talaga ito sa may Taiwan, itong si Typhoon Jenny. At medyo malayo na talaga ito sa bansa. Pero makaapekto yung outer rain band nitong si Jenny sa buong bahagi ng Itbayat at Basco, Batanes. So, ingat na lamang sa mga kababayan natin dyan. At sa may mga military na nagbabantay dyan sa pinaka-borders na pinakabunganga ng ating international waters. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin dyan at sa ating mga military. At expected natin yan na tuluyan niyang lalapit nga po sa may bandang Taitung, Taiwan. Kung pagbabasahin naman natin yung ating Tropical Cyclone Track Primary, makikita nating mananatili siyang nasa typhoon category hanggang sa ito'y maglandfall sa may Taitung Country sa may Southeast Taiwan. Hanggang sa ito'y makatawid o makalapas ng ating Philippine Area of Responsibility, mga bukas nga po ito either ng hapon, exit ng ating PAR, ay magre-retain siya as typhoon category hanggang sa maka-exit nito ng tuluyan by October 6, 2023. Sa baybayin na ito ng Eastern China region. So, mukhang manatili itong nasa typhoon category not until by October 7, 2023. Dito na siya magkakaroon ng impact ng ating o yung ating ni-report na northeast winds o ng may jet stream kasi dyan na may high pressure area. So medyo malamig na po o ang hangin kasi dyan na dumadaloy unti-unti. So medyo naaalangan itong si Jenny na which is magpapahina sa kanya unti-unti bago tuloy yung makalapit ng bandang Shantou dyan sa may bandang southeast ng China. By October 7 or October 8
2023 na po yan. So bago siya makalapit ng baybayin na yan, ang Shantou ay inaasahan nating hihina yan unti-unti hanggang sa maging isang tropical depression na lamang siya oras na makalapit sa may bandang Hong Kong area. O probably mga October 9 na po yan nitong next week probably. Mga next week na po yan by Monday. So typically, hihina na ito from tropical storm hanggang tropical depression paglapit ito ng Hong Kong, mga folks. So, sa ating oras sa Pilipinas, inaasahan nga itong lalabas o exit ng ating Philippine Area of Responsibility bukas nga po ng hapon o ng gabi. Ayan mga 9 p.m. approximate nito. Pero inaasahan natin mga bukas siguro ng hapon ito bago siguro mag 9 p.m. ng gabi, ina-expect na nating i-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung babagal pa ito, ay nasaan mga bandang 9 p.m. bukas ng gabi ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, alinman sa oras na yan, expected bukas, nakalabas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. Ayun, yung kanyang satellite microwave imagery, kita pa rin yung pinaka-central eye ni Jenny. At by October 8, o bago siya mag-October 8 o October 9, nasa na natin siya magiging tropical storm. At unti-unting hihina ito habang lumalapit sa bahagi ng Hong Kong by further days, mga October 10 o further days na magiging tropical depression ito hanggang sa magkaroon na ito ng dissipation by the next 48 hours pagsapit nga po ng October 9, 2023 na po. So, tignan na lamang natin. Pero hindi na natin siya magiging concern oras na ito'y maka-exit ng ating Philippine Area of Responsibility, mga folks. So sa ating combination, kung titingnan natin, ay halos very close na po ito at yung kanyang microwave imagery at yung outer cone track nito, yung radius na maapektuhan ng 64 knots o mahigit sa 90 km around, approximate, ay maapektuhan ang bahagi ng Taiton Country, Dulan Forest, at bandang Dawu na binanggit ko nga po kahapon. So expected, maglalandfall ito sa vicinity ng Dawu, southern part ng Taiwan. So according dito sa forecast, ay sa Dawu talaga ang pinaka-closest direct landfall nitong si Typhoon Jenny. So kahit silipin natin sa ating automated tropical cyclone forecast prediction, ay kung mapapansin natin sa ating automated tropical cyclone forecast system, talaga sa Dawu nga talaga ang nakikita nating tatama itong si Typhoon Jenny. Ayun, yung pinaka-closest direct landfall niya, bandang Dawu. Pero siyempre, damay pa rin ng Taitung Country. Yung Taitung County. County o country, tawag nila dyan. So, yung areas na yan, dyan magda-direct landfall itong si Typhoon Jenny either mamayang gabi o bukas ng madaling araw. So, depende na lamang yan sa bilis ng galaw nitong si Jenny ngayong araw, mga folks. Kung hindi mamayang gabi o baka earlier, bukas ng madaling araw. Basta ngayong araw po, probably, ang inaasahan natin tatama yan sa may bandang Dawu o Taitung Country sa southeastern Taiwan. At gaya ng ating report kanina, ay na-expect na natin si 97W ay nasa mataas na anomaly ito at around 50%. Pero dahil shallow circulation siya, maaaring mag-retain ito as shallow low pressure area na lalapit sa may silangan ng Mindanao. So take note yan, mga sa susunod na araw, probably ay ito ay lalapit ng silangang bahagi ng Visayas o ng Mindanao. Sa ating anomaly, TCFP ay mataas na ito at 50%. So, maaring ito ay kasunod ni 97W, titingnan natin, or kung kasunod dito ng 97W ay magiging si 98W ito kung sakali. Depende sa magiging retention o ng approximate retention ng aking tropical cyclone sector kung tatawagin yan as 98W. Pero kung titingnan natin sa ating global spectral model, itong shallow circulation na to, na which is papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw, yan, papasok sa ating PAR ngayong araw, yung shallow circulation na yan. So, kung itataas yan as 98W, expected lalapit ito sa may bandang silangan ng Visayas at ng Mindanao. So, paghandaan na lamang yan. Approximate, mga lalapit na yan ng bansa by approximate mga October 6 to October 8, 2023 po. Yung approximate ahead of time yan. Samantala ay itong si 97W ay uncertain kung ito ay magre-retain kay 97W or probably
kay 99W. Depende na lamang po kung iba ang magiging senaryo nitong si 97W ngayong araw at sa loob ng 28-hour period. So titingnan natin dahil may sumusunod kasi na tropical wave dyan at kung babasahin natin ang mean sea level pressure, ang ahead of time niyan kasi ay hanggang October 9, 2023 na magiging significant ito. Gaya nga na aking sinabi sa mga nagtatanong, by this weekend, makukonfirm natin ang significant ng low pressure area na to na ating binabantayan or si 97W dahil posible kasing hindi yan si 97W, maaaring ito ay magiging si 99W. Ayan, yung retention kasi medyo uncertain At ito ay magiging si 98W kung sakaling itaas ito ng aking tropical cyclone sector ngayong araw o within 24 to 48 hour period. Kapag nangyari yan, kasi si 97W kasi ay nandito. So kung magre-retain yan kay 97W itong low pressure area na ito, ay posibleng ito ay si 97W pa rin base dito sa forecast ng Global Spectral Model. Pero kung hindi, ay magiging si 99W yung bagong low pressure area. Kung sakali mga folks inuulit ko by October 9 ang significant na magiging actual forecast nito or malalaman natin in actual tropical sa ating West Pacific Basin mga folks. Dahil itong shallow circulation na to, probably tatawagin ito as 98W pero as shallow low pressure area base sa kanyang upward low convection, masyado siyang malawak mga folks. So hindi siya masyado pino. So yan ang maliwanag dyan mga folks Pero kung ma-retain kay 97W itong forecast na ito, na circulation nito, dahil si 97W kasi ay naka-maintain o naka-retain o tumatambay dyan sa may silangan ng Guam, ay maaaring i-retain ito kay 97W. At kung sakali yan, base sa ating computer models ngayon, sa latest na global computer models na ating ginagamit na ngayon, ay makikitang magiging significant na magiging isang active low pressure area ito ahead by October 10 onwards. So tingnan na lamang natin mga folks. Magiging tropical depression siya hanggang sa magiging severe tropical storm pa pagtawid ng Guam. So tingnan natin mga folks. Bagamat kay ECMWF, medyo hindi pa significant ang forecast na ito. Kaya nga sinasabi ko, magdedepende yan sa retention kung mananatili itong si 97W or bagong low pressure area, either si 98 o 99W. So titignan na lang natin kung alin dyan ang itataas ng aking tropical cyclone sector mula ngayong araw at sa loob ng 48-hour period. Si Nabjen, medyo hindi pa masyado kumpleto ang kanyang update pero nakikita natin yung bagong low pressure area na circulation ay pinapakita rito. Halos nagtutugma na ngayon sila ni GFS. So yung retention kay 97W ay very uncertain pa rin mga folks dahil nakatambay pa rin hanggang ngayon sa may silangan ng Guam itong si 97W. Kung mare-retain yan, ay malamang ito ay si 97W. So, yan ang ating pagpapaliwanag dyan mga folks Baka sabihin kasi ay hindi yan si 97W kasi tinawag na as 98 o 99W. Inulit ko, yung retention kay 97W, nakatambay pa rin siya sa may silangan ng Guam. So, magdedepende sa retention kung tatawagin itong si 97W, itong isang low pressure area na pinapakita na ni NAVGEM at ni Global Forecast System o ni GFS. Yan ay maliwanag mga folks para hindi tayo malito. Kaya nga malalaman natin ang significance itong low pressure area na ito na umaabot ng 1,008 hectopascals ngayong araw according sa forecast by October 6, 2023 to October 9, 2023. So yan ang pinaka-significant nating malalaman. So typically weekend natin talaga malalaman yan, yung significant niyang low pressure area na yan kung i-retain kay 97W. Yan maliwanag yan mga folks. So sa alon sa bansa, bawal po muna lumayag dyan sa may bandang extreme Northern Luzon mapakaluran at mapasilangan man yan ng extreme Northern Luzon dahil lagpas po sa 1.3 meters ang taas ng alon dyan. Bawal po muna, lalo na sa isla ng Cagayan sa mga Babuyan Islands, lalo na, restrain muna tayo sa mga isla dyan sa areas na yan. Then mataas po talagang alon na umaabot hanggang 4 meters ang taas ng alon mga folks. And the rest sa bandang katimugang parte ng bansa, sa may Eastern at Western Visayas at Mindanao, malaya po kayo makakalayag dyan dahil hindi naman umabot yung range ng mataas na alon dyan na dala nitong si Jenny. So, pwede po tayong maglayag dyan, maging sa bahagi ng Eastern Visayas and the rest ng Mindanao of coast, mga folks.
At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, October 4, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 4, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo yung malaman na hindi natin na-report ngayong araw. Makikita nyo naman yan sa aking dashboard, lahat ng detalye na gusto nyo malaman, maging sa behavior at status ng ating tropical cyclone at low pressure areas na ating binabantayan. At sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.